Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, The Life After College, Episode 7, by Roy. Simulan na natin ang kwento. I decided to leave nang biglang bumukas ang gate ng condominium at lumabas si Dan. Kasama si Dr. Bernardino. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko sa mga oras na yun. Habang hindi ko inaalis sa kanilang dalawa, ang aking tingin ay nag-uusap sila hanggang sa niyakap na ni Doc si Dan at hinilikan sa labi. Tapos, pumasok si Dan sa kotse at pumasok na rin si Doc sa loob ng kondo. I was still in shock sa mga nakita ko. Blanko yung isip ko na pinaandar ko yung kotse at binabaybay na ang daan papunta sa boarding house. Dan, ang lupit mo naman. Ako pa talaga yung mismo makakakita. Habang nakaupo ko sa aking kama, hindi ko napansin na tumutulo na pala yung luha ko. Ang sakit pala, no? Kapag ikaw mismo yung makakakita. Ang daya mo naman, Dan eh. Ang daya-daya mo. Alam mo naman na ang dami-dami kong problema sa pamilya ko. Tapos, ganyan pa yung gagawin mo? Sabi ko habang umiiyak na umaago sa mga luha ko. Walang ano-ano ay tumayo ako at umupo ng tuwid. Pinahid ko ang mga luha ko. Sabay sabing, "You don't deserve my tears, Dan. Bakit nga ba ako iiyak? Sa taong hindi naman pala ako mahalaga sa kanya." Sabi ng isip ko. I went inside the bathroom, naligo, at lumabas na nakatapis lang ng tuwalya. I saw my reflection in the mirror at kinausap ko yung sarili ko. It's okay, Roy. Huwag ka nang umiyak. Ngayon, naibigay mo naman ang lahat kay Dan eh. And yet, ito pa yung igaganti niya? Ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan. At patuloy mo lang abutin yung mga pangarap mo. Someday, somewhere, you'll be happy again. Tandaan mo yan, Roy. Sabi ng isip ko. Tumango lang ako at nahiga na sa bed na naka-boxer lang. At tuluyan ang nakatulog. Kinabukasan, gumising ako ng magaan ang pakiramdam ko. Naligo, kumain ng breakfast, tapos back to work ulit. Sinubsob ko yung sarili ko sa trabaho. At isang hapon, nang malapit na ako sa boarding house ko ay nakita ko yung isang pamilyar na sasakyan. Bigla akong hininto yung kotse ko at pinagmasdan ko yung sasakyan sa tapat ng boarding house ko. Hindi nga ako nagkamali. Sasakyan niya yun. And what the hell is doing here? Maingat at tahimik kong pinark yung sasakyan ko at lumakad na papasok sa boarding house. Diretso ko binuksan yung pinto kasi alam ko may susi siya doon. Kaya malayo siya nakakapasok sa loob. Nang makita niya ako, dali-dali siyang tumayo at niyakap niya ako. Yumakap ako at humiwalay kaagad. Ano bang ginagawa mo rito, Dan? Binibisita kita. Kasi, namiss kita, Roy. Sagot kaagad ni Dan. Gusto ko sana siyang sapakin sa mga oras na yon. Pero, pinakalma ko yung sarili ko. At umarte na wala akong alam. At wala akong nakita. I projected a fake smile and said, "I miss you too." Sagot ko naman habang abala sa mga papel at dokumento na kailangan kong isubmit kinabukasan. Nang matapos ako, I sat down in front of Dan and asked, "May sasabihin ka ba, Dan?" Tahimik ka ata. Roy,
Tama ka. Meron talaga akong gustong sabihin sa'yo eh. Dugtong pa niya na habang nauutal. What is it? Balik kong tanong. Mahal, Roy, I'm sorry. Sorry talaga. Alam ko nagkamali ako. You can do anything na gusto mong gawin sa akin, Roy. At tanggapin ko lahat yun eh. At nagsimula na siyang umiyak. Hindi ako nagsasalita. Just to give him time to tell me everything. Roy, di ba, kilala mo si Dr. Bernardino? Roy, may nangyari sa amin. Nauutal lang sabi. Alam ko, naging marupok ako that time kasi kailangan ko pumasa sa 2 subjects ko na under sa kanya. I have no choice sa mga sandaling yun, Roy. Kasi baka ibagsak niya ako ng tuluyan. I was also in struggle to study kasi minsan nahihilot na susuka ko. That was the time na nakita mo kami sa klinik niya. Chinek up niya ako that time at binigyan niya ako ng mga reseta at gamot. Because he knew na may history ako ng leukemia. Pagkatapos sa mga gamutan at check-up namin ni Dr. Bernardino, ay unti-unti nang nanumbalik ang lakas at dumami na ulit yung red blood cells ko. Kaya nung minsang sinabi niyang gusto niya ako makasama sa kondo niya, pumayag na lang ako. At Roy, doon na yung nangyari yung sa amin eh. Sana mapatawad mo ko. Ang mahabang paliwanag ni Dan na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha niya. Tumayo ako at niyakap siya. Shh, tama na. Naiintindihan ko ang lahat ng sinabi mo. Huwag ka nang umiyak, Dan. Yumakap si Dan ng mahigpit sa bewang ko at humagulgol siya. Pinabayaan ko lang muna siya para kumalma. Dahan-dahan siyang tumayo at hinalikan ako sa labi. Bumitiw ako sandali para pahiran ang mga luha niya. At siniil ko siya ng halik sa bibig. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Unti-unti na pala naming hinubad yung mga damit namin. Hanggang sa buwaba na yung mga halik ni Dan sa aking leeg, sa dibdib ko at sa puson. At ginawa ko ang lahat para masiyahan si Dan. At hanggang sa sabay na kaming nakaraos, na humihingal at pinagpapawisan. Niyakap ulit ako ni Dan at sabay sabing, "Ang sarap, mahal. At sorry ulit sa mga nagawa ko. Sorry talaga, mahal ah. Okay na, mahal ko. Basta, ipangako mo na hindi mo na uulitin yun." Sagot ko naman sa kanya, "Oo, Roy. Pangako. Mahal na mahal kita. Hindi na mauulit yun, promise." Sabi ni Dan, sabay halik sa akin. Yumakap ulit kami sa isa't isa at nahiga ng tuluyan sa kama at nakatulog. Okay, and we are back, yes. Happy Labor Day everyone, araw po ng manggagawa ngayon. Let us celebrate all the hardworking Filipinos, not just in our country but all over the world, yung mga OFW din natin, di ba? And a friendly reminder guys, no, since sobrang init ngayon sa Pilipinas, please, huwag niyo pong kalilimutan na to stay hydrated. Uminom po tayo ng madaming tubig para iwas sakit at stroke tayo guys, okay? Balik tayo dun sa kwento ni Roy at tsaka ni Dan. Grabe yung pag-uunawa at pagmamahal na binibigay ni Roy, no, kay Dan. For me, it's like a unconditional love eh. Kasi hindi ganun kadaling tanggapin kapag nalaman mong nag-cheat sa'yo yung partner mo. Knowingly na
meron ka ring pinagdadaanan na personal na problema sa pamilya, di ba? Kasi hindi lang yung pagmamahal yung pwedeng maapektuhan kapag nag-cheat tayo eh. Pati yung trust o yung tiwala nyo sa isa't isa. Ngayon, ang tanong ko sa lahat ng mga taga-subaybay ng story ni Roy at Dan, kaya mo bang bigyan ng second chance ang partner mo kung nalaman mong nag-cheat siya? At hanggang saan ba natin kayang bigyan ng second chance yung mga partner natin? Comment nyo nga sa baba, guys. Gusto ko lang malaman yung mga sagot nyo. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imredsantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And don't skip the ads, guys, ha? Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.